Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Sierra, may isang baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Ang baryong iyon ay napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Mga punong kahoy na tila nakatayo na roon bago pa isinilang ang pinakamatandang ninuno ng lugar. Ang hangin ay palaging may dalang kakaibang lamig at ang katahimikan ay hindi kailanman naging ganap na payapa. Doon nakatira si Mateo, isang magtotroso na kilala sa kanyang lakas, tiyaga at katahimikan. Hindi siya palaimik, ngunit sa bawat hampas ng kanyang palakol sa kahoy, para bang may kwentong nakatago sa kanyang mga mata. Siya ay mag-isa sa buhay. Wala ng pamilya, wala ng inaasahan, maliban sa bawat araw na kailangan niyang magtrabaho upang mabuhay. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Mateo. Hindi siya takot sa gubat. Samantalang ang karamihan sa mga taga-baryo ay nagbababala sa isa't isa na huwag magtagal sa kagubatan, lalo na kapag dapit hapon. Si Mateo ay tila walang pakialam. Para sa kanya, ang gubat ay hindi kaaway. Ito ay tahanan, kaibigan, at kabuhayan. Mateo, huwag kang masyadong lumayo. Paalala ng matandang si Mang Isko isang umaga habang siya'y naglalakad papunta sa kagubatan. May mga bagay sa loob na hindi dapat ginugulo. Ngunit ngumiti lamang si Mateo, bahagyang tumango at nagpatuloy sa kanyang lakad. Hindi niya alam, o marahil ay pinipiling huwag paniwalaan, ang mga kwento ng kababalaghan sa lugar. Mga matang nagmamasid mula sa dilim, mga yabag na hindi maipaliwanag, at isang nilalang na matagal nang pinaniniwalaang tagapagbantay ng kagubatan. Habang papalalim si Mateo sa kagubatan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na makalusot sa makakapal na dahon. Ang mga tunog ng ibon ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sanay na siya rito. Pinili niya ang isang malaking puno. Matanda na, ngunit matibay pa. Inangat niya ang kanyang palakol at sinimulan ang trabaho. Tok, tok, tok. Ang bawat hampas ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Tila may gumigising sa kung anong natutulog sa kailaliman ng gubat. Maya-maya, napahinto si Mateo. May narinig siyang kakaiba. Isang mahinang tunog, parang ungol. Hindi ito hangin. Hindi rin hayop na karaniwan niyang naririnig. May tao ba? Tanong niya, bahagyang malakas. Walang sumagot. Ngunit muli niyang narinig ang tunog. Mas malinaw na ngayon. May sakit, may paghihirap. Dahan-dahan niyang inilapag ang palakol at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Sa bawat hakbang, parang lumalalim ang lamig ng paligid. Ang hangin ay tila humihinto. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing. At doon, nakita niya ito, isang kabayo. Ngunit hindi ito ordinaryong kabayo. Ang balahibo nito ay kulay abo, ngunit tila may bahagyang ningning na parang pilak kapag tinatamaan ng liwanag. Ang mga mata nito ay malalim, halos parang may naiintindihang higit pa sa isang hayop. Ngunit ang pinakanakapangilabot, ito ay sugatan. May malalim na hiwa sa tagiliran nito.
at ang dugo ay patuloy na dumadaloy, nangingitim sa lupa. Napaatras si Mateo sandali, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na tila may kung anong mali. "Paano ka napunta rito?" bulong niya. Ang kabayo ay bahagyang gumalaw at ang mga mata nito ay tumingin diretso sa kanya. At sa sandaling iyon, may naramdaman si Mateo na hindi niya maipaliwanag. Para bang tinatawag siya, hindi sa salita, kundi sa isang tahimik na pagmamakaawa. Lumapit siya, dahan-dahan. "Maingat, huwag kang gagalaw," sabi niya, tila kinakausap ang isang tao. Kumuha siya ng tela mula sa kanyang bag at sinubukang pigilan ang pagdurugo. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ito. Hindi naman siya manggagamot. Isa lamang siyang magtotroso. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya. Habang ginagamot niya ang sugat ng kabayo, napansin niya ang kakaibang marka sa leeg nito. Isang simbolo na hindi niya pa kailanman nakita. Parang sinaunang ukit. Parang hindi gawa ng tao. At bigla, may narinig siyang yabag. Hindi isa. Marami. Mabilis. Papunta sa kanya. Napalingon si Mateo. Ang mga puno sa paligid ay tila gumagalaw sa dilim. At mula sa pagitan ng mga anino, may mga matang kumikislap. Nag-iba ang kanyang pakiramdam. Hindi na ito simpleng gubat. May kung anong paparating. At hindi ito mabuti. Muling tumingin ang kabayo sa kanya. Ngayon ay mas malinaw ang mensahe. Tumakbo. Ngunit hindi kumilos si Mateo. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang palakol at tumayo sa harap ng sugatang kabayo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng tunay na panganib. At kasabay nito, isang desisyon. Hindi niya iiwan ang nilalang na ito, anuman ang mangyari. At sa dilim ng kagubatan, kung saan ang mga lihim ay matagal nang nakatago, may isang kwento nang nagsimulang mabuo. Isang kwento ng isang magtotroso at ng kabayong hindi dapat natagpuan. Hindi gumalaw si Mateo. Sa harap niya ay ang sugatang kabayo, mahina, ngunit nananatiling nakatitig sa kanya na para bang may tiwala na hindi maipaliwanag. Sa likod niya naman, ang kagubatan ay unti-unting nabubuhay sa isang paraan na hindi niya kailanman naranasan. Ang mga yabag ay papalapit, mabibigat, hindi sabay-sabay, ngunit malinaw na marami. Humigpit ang hawak niya sa kanyang palakol. Hindi siya sanay matakot. Sa buong buhay niya, ang pinakamalaking kalaban niya ay pagod, gutom at kalikasan. Ngunit ngayon iba ang pakiramdam. Parang may malamig na kamay na dahan-dahang pumipisil sa kanyang dibdib. "Magsilabas kayo kung sino man kayo," matapang niyang sambit. Kahit ang kanyang tinig ay bahagyang mababa. Walang sumagot. Ngunit ang mga mata, 1, 2, 3, unti-unting lumitaw mula sa dilim. Hindi ito tulad ng mga mata ng hayop na karaniwan niyang nakikita. Ang mga ito ay masyadong maliwanag, masyadong matalim, may talino, may intensyon, at higit sa lahat, may galit. Isang nilalang ang unang lumabas. Matangkad, halos kasing taas ng puno sa paligid. Ang katawan nito ay tila pinaghalo ng tao at anino. Hindi ganap na solid, ngunit hindi ring ganap na usok. Ang mga mata nito ay kumikislap ng maputlang liwanag.
Napaatras si Mateo ng isang hakbang. Ngunit hindi siya tumakbo. Sumunod ang isa pa at isa pa hanggang sa mapalibutan siya. Hindi ito karaniwang hayop, bulong niya sa sarili. Biglang kumilos ang isa sa mga nilalang. Mabilis. Halos hindi makita ng mata. Sumugod ito diretso sa kanya. Ngunit handa si Mateo. Sa isang iglap, iniwas niya ang katawan at hinampas ang palakol. Tumama. Ngunit imbes na dugo ang lumabas, tila usok ang kumawala sa katawan ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw. Hindi ganap na tunog ng hayop, hindi rin tao. Umatras ang nilalang. Ngunit hindi sila tumigil. Sa halip, mas lalo silang naging agresibo. Hindi kayo normal, sabi ni Mateo. Humihinga ng malalim. Muli siyang tumayo sa harap ng kabayo. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya, kailangan niyang protektahan ito. At sa sandaling iyon, ang kabayo ay gumalaw. Mahina, ngunit sapat upang mapansin. Tumayo ito. Sa kabila ng sugat nito, tumayo ito ng tuwid. At nang iangat nito ang ulo, isang kakaibang liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Napahinto ang mga nilalang. Ang mga mata nila ay nagbago mula sa galit, naging pag-iingat. At pagkatapos, takot. Isang malakas na hangin ang biglang umihip sa paligid kahit walang bagyong paparating. Ang mga dahon ay nagliparan at ang lupa ay bahagyang umuga. Ang kabayo ay humakbang pasulong. At sa bawat hakbang nito, tila lumiwanag ang paligid. Hindi ito ordinaryong liwanag. Ito ay malamlam, ngunit makapangyarihan. Parang liwanag ng buwan na may kasamang lakas ng araw. Ang mga nilalang ay unti-unting umatras. Isa-isa, hanggang sa tuluyan silang naglaho sa dilim at muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan. Ito ay katahimikang puno ng babala. Napaupo si Mateo sa lupa, hingal na hingal. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Anong klaseng nilalang ka? Tanong niya, nakatingin sa kabayo. Ang kabayo ay lumapit sa kanya, dahan-dahan. At sa unang pagkakataon, ibinaba nito ang ulo at bahagyang idinikit sa kanyang balikat. Parang pasasalamat. Parang pagkilala. Napapikit si Mateo sandali. At sa loob ng kanyang isip, may isang imahe na biglang lumitaw. Isang sinaunang kagubatan. Mas malawak, mas buhay. At sa gitna nito, ang parehong kabayo, ngunit hindi sugatan, malakas, makapangyarihan, napapalibutan ng liwanag. At may mga taong lumuluhod, mga taong nananalangin. Parang isang tagapagbantay, biglang napamulat si Mateo. Hingal na hingal. Hindi ito normal! Bulong niya. Muling tumingin ang kabayo sa kanya. At sa pagkakataong ito, malinaw na ang pakiramdam. Hindi ito basta hayop. Ito ay isang nilalang na may layunin. At sa hindi niya inaasahan, bahagi na siya nito. Lumalim ang gabi. Alam ni Mateo na hindi na siya maaaring manatili pa roon. Halika, sabi niya, kahit hindi niya alam kung maiintindihan siya ng kabayo. Ngunit sumunod ito, mahina, ngunit determinado. At habang sila ay naglalakad palabas ng kagubatan,
hindi niya maiwasang linggunin ang dilim sa likuran nila. Dahil alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Ang mga matang iyon ay muling babalik. At sa susunod, maaaring hindi na sila umatras. Sa gabing iyon, isang magtotroso ang naglakad palabas ng kagubatan na may kasamang misteryong hindi niya hiniling. At sa bawat hakbang niya palayo, mas lalo siyang lumalapit sa isang kapalaran na hindi niya kayang takasan. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Ang mga ilaw mula sa iilang bahay ay tila kandilang unti-unting nauupos sa dilim. Ang hangin ay malamig at ang mga aso na karaniwang tahol ng tahol ay tila biglang natahimik. Parang may nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag. Sa gilid ng baryo, dahan-dahang lumitaw si Mateo mula sa makapal na gubat. Pagod ang kanyang katawan, marumi ang kanyang damit, at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dugo. Hindi niya sigurado kung sa kanya ba o sa nilalang na kanyang tinulungan. Sa kanyang likuran, ang kabayo. Mahina pa rin ang hakbang nito, ngunit buhay. Ang kakaibang ningning sa balahibo nito ay mas kapansin-pansin ngayon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. "Dito ka muna," bulong ni Mateo habang papalapit sila sa kanyang maliit na kubo. Ito ay isang simpleng tirahan, gawa sa kahoy. May bubong na pawid at may maliit na bakod na tila mas simbolo ng hangganan kaysa tunay na proteksyon. Binuksan niya ang pinto at dahan-dahang pumasok. Pagkatapos ay lumingon siya sa kabayo. Saglit siyang nag-alinlangan. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Kung ang nilalang na ito ay tunay na kakaiba. Kung ito ay may koneksyon sa mga bagay na kinatatakutan ng mga taga-baryo. Baka inilalapit niya ang panganib sa kanyang sariling tahanan. Ngunit nang tumingin ang kabayo sa kanya, nawala ang pag-alinlangan. "Halika," sabi niya. At pumasok ang kabayo. Sa loob ng kubo, sinindihan ni Mateo ang isang lumang lampara. Ang dilaw na liwanag nito ay agad nagbigay ng init sa malamig na espasyo. Inihanda niya ang isang lumang banig at inilatag ito sa sahig. "Hindi ito marangya, pero mas maayos kaysa sa gubat," sabi niya, halos napapangiti sa sarili. Lumapit siya sa kabayo at muling sinuri ang sugat nito. Huminto ang pagdurugo, ngunit malalim pa rin ang hiwa. "Hindi sapat ang ginawa ko kanina," bulong niya. Kumuha siya ng tubig, malinis na tela, at ilang halamang gamot na karaniwan niyang ginagamit kapag siya ay nasusugatan sa trabaho. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat. Sa bawat pagdampi ng tela, napapansin niya ang kakaibang init mula sa katawan ng kabayo. Hindi ito lagnat, kundi parang enerhiyang gumagalaw sa ilalim ng balat nito. At muli, may naramdaman siyang kakaiba. Isang mahinang panginginig sa kanyang kamay. Isang tila bulong sa kanyang isipan. Hindi malinaw, ngunit naroon. Parang may gustong sabihin. Napaatras siya. Sandali. "Ano ka ba talaga?" Mahina niyang tanong. Tahimik lamang ang kabayo. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa kanya. Hindi mapanganib, kundi mapagmasid. Parang sinusukat siya. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Mateo ang paggamot. Umupo siya sa isang sulok ng kubo, nakasandal sa dingding at napapikit. Ngunit hindi siya makatulog. Ang mga nangyari sa gubat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan.
Ang mga nilalang, ang mga mata sa dilim, at ang kabayong ngayon ay nasa kanyang tahanan. Hindi ito basta aksidente, bulong niya. Alam niyang may dahilan kung bakit niya natagpuan ang nilalang na iyon. At mas lalong alam niyang hindi iyon ang katapusan. Biglang may kumatok. Isang malakas na katok sa pinto. Napadilat si Mateo. Sa ganitong oras, walang dapat bumisita. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit sa pinto at hinawakan ang hawakan. Mateo, ikaw ba yan? Boses iyon ni Mang Isko. Ngunit may kakaiba. May halong takot. Binuksan niya ang pinto. Tumambad ang matandang lalaki. Hingal, pawisan, at tila may hinahabol na takot. May nakita kami! Agad nitong sabi. Ano? Tanong ni Mateo. Sa gubat, may mga ilaw at may mga anino na gumagalaw. Hindi iyon normal, Mateo. Hindi iyon hayop. Nanahimik si Mateo. Alam niya ang tinutukoy nito. May sumunod sa'yo? Dagdag ni Mang Isko. Biglang sumilip sa loob ng kubo. At doon, nakita niya ang kabayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan? Halos pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit ang katahimikan ay sapat na. Dahan-dahang umatras si Mang Isko. Mateo, hindi mo dapat dinala yan dito. Hindi ko siya pwedeng iwan, sagot ni Mateo. Matatag ang boses. Hindi mo naiintindihan. Halos mapasigaw ang matanda. May mga bagay sa gubat na hindi dapat dinadala sa mundo ng tao. Biglang umihip ang hangin. Malakas. Kahit walang bagyo, ang lampara sa loob ng kubo ay kumikislap. At mula sa labas, may narinig silang tunog. Hindi yabag. Hindi hangin, kundi isang mahinang ungol na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napalingon si Mateo. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Bumalik ang takot. Hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, mas malapit na ito. Tahimik na nagsara si Mateo ng pinto. At sa loob ng maliit na kubo, 3 nilalang ang naroon. Isang magtutroso. Isang matandang may alam sa lihim ng gubat. At isang kabayong hindi kabilang sa mundong ito. Sa labas, may kung anong naghihintay. At handa itong kunin ang hindi nito dapat nawala. Hindi gumagalaw si Mateo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng pinto. Habang ang malamig na hangin mula sa labas ay tila pilit na pumapasok sa bawat siwang ng kanyang kubo. Ang mahinang ungol na narinig nila kanina ay hindi pa rin nawawala. Sa halip, ito ay tila lumalakas, parang may gumagapang na presensya sa ilalim ng lupa. Sa likuran niya, si Mang Isko ay hindi mapakali. Mateo, nararamdaman mo ba yan? Mahinang tanong ng matanda. Tumango si Mateo. Hindi lamang niya nararamdaman. Tila unti-unti itong pumapasok sa kanyang isip. Isang mabigat na pakiramdam na parang may nagmamasid, naghihintay, at unti-unting lumalapit. Ang kabayo naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kubo. Ngunit hindi na ito ang parehong kabayong mahina at sugatan. Ang tindig nito ay mas tuwid. Ang mga mata nito ay mas maliwanag. At ang kakaibang marka sa leeg nito ay nagsimulang kumislap, mahina, ngunit malinaw.
Napalingon si Mang Isko at sa sandaling iyon, tila naunawaan niya ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Hindi lang ito basta nilalang, bulong niya. Tumingin siya kay Mateo, nanginginig ang boses. Isa itong bantay. Bantay, ulit ni Mateo. Bantay ng hangganan, sagot ng matanda. Sa pagitan ng mundo natin at nang hindi natin nakikita. Nanahimik si Mateo. Hindi niya gustong paniwalaan. Ngunit ang mga nangyari sa gubat at ang nangyayari ngayon, walang ibang paliwanag. Biglang may kumalabog sa labas. Isang malakas na hampas, parang may tumama sa bakod. Napatingin silang dalawa sa pinto. Kasunod nito, isa pa, mas malakas. At pagkatapos, isang matinis na sigaw. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang tunog na tila galing sa isang bagay na hindi dapat umiiral. Napahigpit si Mateo sa hawak ng kanyang palakol. Hindi na sila umatras, sabi niya. Umiling si Mang Isko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hinahanap nila. At sabay silang tumingin sa kabayo. Sa labas ng kubo, ang dilim ay tila mas makapal kaysa dati. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Unti-unting lumitaw ang mga mata. Ay saya, dalawa, marami, mas marami kaysa sa gubat. At sa pagkakataong ito, mas malapit, mas malinaw. Ang mga nilalang ay hindi na nagtatago. Lumabas sila mula sa dilim, mga anyong hindi ganap na solid. May mga bahagi na tila nagiging usok at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng maputlang liwanag. Ngunit may isa na naiiba. Mas malaki, mas madilim, at mas mabigat ang presensya. Lumapit ito sa bakod at dahan-dahang itinulak ito. Parang papel na walang halaga. Bumagsak ang bakod. At sa unang pagkakataon, narinig nila ang boses. Isauli ninyo! Ang tinig ay mabagal, malalim, at tila nanggagaling sa maraming lalamunan ng sabay-sabay. Nanlaki ang mata ni Mang Isko. Tagapaghukom, bulong niya. Ano yon? Tanong ni Mateo. Isa sa mga pinakamataas sa kanila, ang tagasingil ng balanse. Sa loob ng kubo, nagsimulang umihip ang hangin. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ang lampara ay kumikislap at ang mga dingding ay tila nanginginig. Ang kabayo ay humakbang pasulong at sa bawat hakbang nito, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay lumalakas. Hindi na ito banayad. Ito ay matalim, malinaw, makapangyarihan. Ang marka sa leeg nito ay tuluyang nagliwanag, parang isang sinaunang simbolo na muling nabuhay. Napaatras si Mateo, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Hindi ka lang bantay, bulong niya. At sa sandaling iyon, ang kabayo ay naglabas ng isang malakas na ungol. Hindi ito tulad ng karaniwang huni ng kabayo. Ito ay mas malalim, mas makapangyarihan, parang tawag, parang babala. Sa labas, napahinto ang mga nilalang. Ang kanilang galaw ay bumagal. At ang tagapaghukom ay tumigil sa kanyang paglapit. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, muli itong nagsalita. Hindi siya
Para sa inyo. At sa isang iglap, sumugod ito, diretso sa kubo. "Humanda ka!" sigaw ni Mateo. Tumayo siya sa harap ng pinto, itinaas ang palakol at inihanda ang sarili. Ngunit bago pa man tumama ang nilalang, may nangyari. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa loob ng kubo. Hindi ito apoy, hindi ito kidlat, kundi isang purong liwanag na tila nagmumula sa mismong kaluluwa ng kabayo. At sa paglabas nito, ang buong paligid ay naliwanagan. Ang mga anino ay napaatras. Ang mga nilalang ay napasigaw. At ang tagapaghukom ay napahinto sa ere, parang tinamaan ng isang puwersang hindi nito kayang labanan. Sa gitna ng liwanag, tumayo ang kabayo. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang ordinaryong nilalang. Ang kanyang anyo ay tila nagbago. Mas maliwanag, mas malakas, at mas banal. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Mateo ang isang bagay. Hindi niya lamang nailigtas ang kabayo. Siya ay napili. Unti-unting humina ang liwanag at ang mga nilalang sa labas ay naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan ang katahimikan, mabigat, malalim, at puno ng kahulugan. Napaupo si Mateo sa sahig, hingal na hingal. Tumingin siya sa kabayo. At sa pagkakataong ito, wala nang duda. "Hindi ka basta tagapagbantay," sabi niya. "Isa kang tagapagligtas." At sa likod ng kanyang isip, isang tanong ang unti-unting nabuo. Kung ang kabayo ay isang tagapagligtas, sino ang dapat iligtas? At bakit siya ang napili? Sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang isang simpleng magtutroso ay hindi na lamang isang tao na pumuputol ng kahoy. Siya na ngayon ay bahagi ng isang mas malalim na laban. Isang laban na nagsimula pa bago siya isinilang. At ngayon, ito ay nasa kanyang harapan na. Matagal bago muling gumalaw si Mateo, ang liwanag na sumabog mula sa katawan ng kabayo ay unti-unti nang naglaho. Ngunit ang epekto nito ay nanatili sa hangin, sa lupa, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Ang kanyang dibdib ay mabigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumilinaw. Hindi na siya ang dati. At ang kabayong nasa kanyang harapan ay hindi basta nilalang na dapat alagaan. Ito ay isang kapangyarihan na may sariling layunin. "Mateo." Mahina ang boses ni Mang Isko, ngunit puno ng lalim. Nakatayo pa rin ang matanda, nakatitig sa kabayo na parabang matagal na niyang kilala ang ganitong uri ng presensya. "Hindi ito nagkataon," dagdag niya. Hindi sumagot si Mateo, ngunit nakatingin siya sa kabayo, sa marka nitong muli ng kumalma, sa mga matang tila may iniingatang lihim, at sa katahimikang bumabalot dito na parang hindi kailanman nagulo. Matagal nang may kwento tungkol sa kanila, patuloy ni Mang Isko. Mga bantay ng hangganan, mga nilalang na ipinadala upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. Kung ganoon, mahina, ngunit matatag na sagot ni Mateo. Bakit siya sugatan? Tahimik si Mang Isko. At sa katahimikan na iyon, may isang katotohanan na tila ayaw niyang sabihin. Dahil may nasira, sagot niya sa wakas. May gumulo sa balanse. Lumipas ang ilang sandali na walang nagsalita. Sa labas ng kubo,
Tila bumalik ang katahimikan ng baryo. Ngunit hindi ito ang katahimikang payapa. Ito ay katahimikang nagtatago ng panganib. Hindi sila basta-basta mawawala. Muling sabi ni Mang Isko, ang mga nakita mo, ang mga iyon ay hindi lamang mga ngaso. Sila ay mga tagasunod. Ng sino? Tanong ni Mateo. Bahagyang napapikit ang matanda. Ng isang bagay na matagal nang nakakulong. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Mang Isko, biglang gumalaw ang kabayo. Hindi ito agresibo. Hindi rin ito nagmamadali. Dahan-dahan lamang itong lumapit kay Mateo. At sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Mateo ang kakaibang koneksyon. Hindi ito tunog. Hindi ito salita. Ngunit malinaw. Isang damdamin. Isang paanyaya. At bigla, nagbago ang kanyang paningin. Parang siya ay hinigop ng isang alaala na hindi kanya. Nakita niya ang kagubatan, ngunit hindi ito tulad ng nakasanayan niya. Ito ay mas maliwanag, mas buhay, at puno ng enerhiya. Ang mga puno ay tila humihinga, at ang lupa ay tila may sariling tibok. Sa gitna ng kagubatan, may isang malaking puno. Mas matanda kaysa sa lahat. Mas makapal, mas mataas. At may mga ugat na tila umaabot sa kailaliman ng mundo. At sa harap nito, ang kabayo. Hindi sugatan. Hindi mahina. Kundi makapangyarihan. At sa paligid nito, may mga nilalang na nakaluhod, mga nilalang nakahawig ng mga nakita ni Mateo kanina, ngunit hindi galit, hindi madilim, kundi mapayapa. At pagkatapos, may isang anino, isang madilim na presensya na unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng lupa. At sa paglitaw nito, nagbago ang lahat. Ang liwanag ay unti-unting namatay. Ang mga nilalang ay nag-iba. At ang kabayo ay nakipaglaban. Biglang napamulat si Mateo. Hingal. Pawis na pawis. Ano yon? Bulong niya. Pinakita niya sa'yo, hindi ba? Tanong ni Mang Isko. Tumingin si Mateo sa kanya. Alam mo, hindi eksakto. Sagot ng matanda. Pero alam ko kung ano ang ibig sabihin. Lumapit siya. Mas seryoso na ngayon ang mukha. Ikaw ang pinili. Pinili para saan? Tanong ni Mateo. Para tumulong sa kanya. Sagot ni Mang Isko. Hindi niya kayang gawin mag-isa. Napatawa si Mateo. Isang maikling tawa na walang saya. Ako? Isa lang akong magtotroso. Hindi ka na lang yon, parang... Mariing sagot ng matanda. Tahimik ang kubo. At sa gitna nito, ang kabayo ay muling tumingin kay Mateo. At sa pagkakataong iyon, malinaw na ang mensahe. Hindi ito pakiusap. Hindi ito utos. Kundi isang pagtanggap. Lumapit si Mateo. Dahan-dahan at inabot ang leeg ng kabayo. Sa sandaling magdikit ang kanyang kamay sa balat nito, muling umilaw ang marka. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Mas banayad, mas kontrolado. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Kung ano man ito, sabi niya, mahina ngunit matatag, hindi ko na kayang takasan. Napatingin si Mang Isko. At hindi mo rin dapat. Sa labas ng kubo, ang hangin ay muling umihip. Ngunit ngayon, hindi na ito malamig.
Ito ay parang hudyat, isang paalala na ang laban ay hindi pa nagsisimula. Sa gabing iyon, isang desisyon ang nabuo. Hindi na lamang basta pagligtas ang nangyari. Ito ay simula ng isang tungkulin, isang responsibilidad na hindi pinili ni Mateo, ngunit siya ang napili. At sa kailaliman ng kagubatan, may isang bagay na muling gumalaw, isang presensya na matagal nang natutulog. Ngayon, gising na ito at alam nito na ang bantay ay natagpuan na. Madaling araw nang tuluyang humupa ang bigat ng gabi. Ngunit para kay Mateo, tila hindi pa rin sumisikat ang araw. Nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo. Hawak ang palakol ngunit hindi ginagamit. Nakatingin siya sa kagubatan. Sa parehong kagubatan na dati niyang pinapasok ng walang pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay tila may bagong anyo. Mas malalim, mas tahimik, mas mapanganib. Sa likuran niya, dahan-dahang lumabas ang kabayo. Hindi na ito mukhang sugatan tulad ng unang gabi. Ang sugat nito ay bahagyang naghilom at ang ningning sa balahibo nito ay mas malinaw sa liwanag ng umaga. Napalingon si Mateo. "Mas malakas ka na," bulong niya. Ang kabayo ay huminto sa kanyang tabi. At muli, naroon ang pakiramdam. Hindi salita, hindi tunog, kundi isang malinaw na direksyon. Napakunot ang noo ni Mateo. "Gusto mong bumalik tayo?" Hindi sumagot ang kabayo. Ngunit sa loob ng kanyang isip, isang imahe ang muling lumitaw. Ang malaking puno, ang parehong nakita niya sa kanyang panaginip. Mas malinaw ngayon, mas malapit, at tila naghihintay. "Mateo," napalingon siya. Nakatayo si Mang Isko sa may pintuan. Seryoso ang mukha. "Naramdaman mo rin, hindi ba?" Tahimik na tumango si Mateo. "Tinatawag tayo ng gubat," sagot niya. Napabuntong hininga ang matanda. "Kung ganoon, wala na tayong magagawa." Hindi nagtagal, naghanda si Mateo. Isinukbit niya ang kanyang palakol sa likod, kumuha ng ilang gamit, at uminom ng tubig. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanilang paglalakbay. Ngunit ramdam niyang hindi ito basta simpleng pagpasok sa kagubatan. Ito ay pagpasok sa isang bagay na matagal nang naghihintay. "Hindi ako sasama," sabi ni Mang Isko. Napatingin si Mateo sa kanya. "Pero hindi kita pababayaan," dagdag ng matanda. "May isang bagay kang kailangang tandaan." Lumapit siya at inilagay ang kamay sa balikat ni Mateo. "Anuman ang makita mo doon, huwag mong kalimutan kung sino ka." Tahimik si Mateo. At sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagyang takot na hindi niya maipaliwanag. Muling tumingin ang kabayo sa kagubatan at nagsimulang maglakad. Sumunod si Mateo. Habang papasok sila sa gubat, napansin agad ni Mateo ang pagbabago. Hindi ito ang parehong lugar na pinapasok niya araw-araw. Ang mga puno ay tila mas mataas. Ang hangin ay mas mabigat. At ang katahimikan ay mas malalim. Walang ibon, walang insekto, walang buhay na karaniwan niyang naririnig. "Parang hindi ito ang mundo natin," bulong niya. At sa isang paraan, tama siya. Habang papalalim sila, ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala.
Ngunit hindi sila lubusang nalulunod sa dilim dahil ang kabayo ay nagsimulang magliwanag. Hindi ito nakakasilaw, ngunit sapat upang makita ang daan. At sa bawat hakbang nila, mas nagiging malinaw ang pakiramdam na may isang bagay na naghihintay sa kanila. Maya-maya, huminto ang kabayo. Napahinto rin si Mateo. Sa harap nila, isang malawak na espasyo. At sa gitna nito, ang puno. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Ang katawan nito ay tila gawa sa sinaunang kahoy na may halong bato. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa, parang mga ahas na gumagapang sa paligid. At sa bawat bahagi nito, may mga marka, mga simbolo, mga ukit na tila nagsasalita ng isang wika na hindi na ginagamit. Napahakbang si Mateo. Dito, bulong niya. Lumapit ang kabayo sa puno. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang mga marka, isa-isa, parang nagising. Biglang may narinig siyang boses. Hindi mula sa labas, kundi sa loob ng kanyang isip. Matagal ka naming hinintay. Napahinto siya. Ano yon? Bulong niya. Ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Hindi mo na maitatanggi. Mas malinaw na ngayon ang boses. Mas matanda. Mas mabigat. At hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Napapikit si Mateo. Pinilit niyang manatiling matatag. Kung ano man to, sabi niya sa sarili, kailangan kong malaman. Lumapit siya sa puno at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa katawan nito. Sa sandaling magdikit ang kanyang balat sa kahoy, isang malakas na puwersa ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito sakit, ngunit hindi rin ito ganap na magaan. Ito ay parang pag-alala. Nakita niya ang nakaraan. Ang gubat bago ito naging tahimik. Ang mga nilalang bago sila naging madilim. At ang kabayo. Bilang isang tagapangalaga, ngunit nakita rin niya ang pagbagsak, ang paglitaw ng isang nilalang mula sa kailaliman. Isang nilalang na hindi dapat nakalaya. At ang pagkatalo ng bantay. Napamulat si Mateo. Hingal. At sa pagkakataong ito, alam na niya. May nakakawala, sabi niya. Tahimik ang paligid. Ngunit ang puno ay muling nagliwanag. At ang boses ay bumalik. At ikaw, ang susunod na tatayo. Napaatras si Mateo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Hindi ako handa, bulong niya. Ngunit sa tabi niya, ang kabayo ay nanatiling matatag at sa mga mata nito, walang pagdududa. Sa kailaliman ng kagubatan, sa harap ng sinaunang puno, isang katotohanan ang tuluyang nabunyag. Ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit si Mateo ay bahagi na nito. Hindi bilang isang simpleng magtotroso, kundi bilang isang tagapagbantay. At sa ilalim ng lupa, may isang bagay na gumalaw. Mas malakas, mas malinaw, at mas gutom. Nanatiling nakatayo si Mateo sa harap ng sinaunang puno. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng mga alaala at katotohanang kanyang nasaksihan. Ang mga larawang ipinakita sa kanya ay hindi lamang gunita,
Ito ay babala. May nakakawala. At papalapit na ito. Sa tabi niya, ang kabayo ay tahimik ngunit matatag. Ang liwanag na nagmumula rito ay hindi na kasing lakas ng kanina, ngunit sapat upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Kung totoo ang lahat ng nakita ko, bulong ni Mateo, ibig sabihin, matagal na itong naghihintay. Biglang umuga ang lupa, mahina sa una, ngunit unti-unting lumakas. Napaatras si Mateo, automatikong hinawakan ang kanyang palakol. "Ano yon?" sabi niya. Ngunit alam na niya ang sagot. Mula sa ilalim ng lupa, may tunog, isang mabagal na paggalaw. Parang may napakalaking bagay na gumigising mula sa matagal na pagkakatulog. Ang mga ugat ng puno ay nagsimulang gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa kung anong umiikot sa ilalim nito. At pagkatapos, may lamat! Isang manipis na bitak sa lupa. At mula roon, may usok na itim na unti-unting lumalabas. Napahigpit si Mateo sa kanyang palakol. "Hindi pa ito tapos," sabi niya. Ang kabayo ay humakbang pasulong. Inilagay ang sarili nito sa pagitan ni Mateo at ng bitak. At sa sandaling iyon, nagliwanag muli ang marka sa leeg nito. Mas maliwanag, mas matindi, parang may tinatawag. Biglang sumabog ang lupa at mula sa kailaliman may umangat. Isang anyong hindi ganap na makita. Hindi solid, hindi usok, kundi isang kombinasyon ng dilim at anyo. At sa gitna nito, dalawang mata, mas maliwanag kaysa sa lahat ng nakita ni Mateo. Ngunit hindi ito liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ito ay liwanag ng gutom, ng galit, ng matagal na pagkakakulong. Sa wakas, sambit ng nilalang. Ang boses nito ay hindi dumaan sa hangin. Ito ay direktang pumasok sa isipan ni Mateo. May bumalik na bantay. Napaatras si Mateo. "Hindi ka dapat narito," sagot niya. Kahit hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob. Bahagyang gumalaw ang nilalang. Parang ngumiti. "Hindi rin kayo dapat," sagot nito. At sa isang iglap, sumugod ito. "Mag-ingat!" sigaw ni Mateo. Ngunit hindi siya ang unang kumilos. Ang kabayo ay tumalon pasulong. At sa paglapag nito, isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat sa paligid. Tumama ito sa nilalang. At sa unang pagkakataon, narinig ang sigaw nito. Isang matinis, mabigat at galit na tunog. Napahinto ang nilalang. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, mas lalo itong naging madilim. Mas lalo itong naging buo. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw na ang anyo nito. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Ito ay isang bagay na tila pinagsama ang maraming anyo. May mga bahagi na parang kamay. May mga bahagi na parang anino. At ang buong katawan nito ay tila kumikilos nang hindi sumusunod sa normal na hugis. "Mahina ka na!" bulong nito sa kabayo. At sa sandaling iyon, napansin ni Mateo, ang kabayo ay bahagyang umatras. "Hindi," sabi ni Mateo. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi iyon. Sa nilalang? Sa kabayo? O sa sarili niya? Ngunit alam niya,
Kung umatras ang kabayo, walang hahadlang sa nilalang. Humakbang si Mateo pasulong. Sa tabi ng kabayo. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Biglang may nangyari. Ang marka sa leeg ng kabayo ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito sa kabayo, kundi pati sa kanya. Sa kanyang dibdib, may init na sumiklab. Isang kakaibang enerhiya na hindi niya pa kailanman naramdaman. Napatingin siya sa kanyang sarili at nakita niya isang mahinang liwanag. "Oh," sabi ng nilalang. "Ngayon ko naintindihan." Huminto ito at ang mga mata nito ay tumuon kay Mateo. "Ikaw ang pinili." Huminga ng malalim si Mateo. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umatras. Sa halip, inangat niya ang kanyang palakol. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito isang kasangkapan. Ito ay parang naging bahagi ng isang mas malaking laban. "Hindi ko alam kung paano," sabi niya. "Pero hindi kita hahayaan." Sa gitna ng sinaunang gubat, sa harap ng nilalang mula sa kailaliman, tumayo ang isang magtotroso. Hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang isang tagapagtanggol, kasama ang kabayong tagapagligtas. At sa unang pagkakataon, nagsimula ang tunay na labanan. Umalingaw-ngaw ang katahimikan bago ang unos. Sa gitna ng sinaunang gubat, nakatayo si Mateo. Hawak ang kanyang palakol. Katabi ang kabayong nagliliwanag at kaharap ang nilalang na umangat mula sa kailaliman ng lupa. Ang hangin ay tila tumigil. Ang oras ay parang humina ang galaw. At sa pagitan nila, isang tensyon na hindi maipaliwanag. Ang nilalang ang unang kumilos. Hindi ito sumugod kaagad. Sa halip, unti-unti itong lumawak. Ang kanyang anyo ay tila lumalabas at bumabalik sa sarili. Parang hindi matatag ang pagkakabuo nito sa mundong ito. "Hindi ka sapat," bulong nito kay Mateo. "Hindi pa." Ngunit bago pa matapos ang salita, sumugod ito. Mabilis. Mas mabilis kaysa sa kahit anong nakita ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Hindi dahil alam niya ang gagawin, kundi dahil hindi na siya nag-iisa. "Ngayon!" sigaw niya, kahit hindi niya alam kung bakit. At parang narinig siya ng kabayo. Tumalon ito pasulong. At sa bawat galaw nito, ang liwanag ay sumasabay. Parang alon na sumasaklaw sa paligid. Tumama ang liwanag sa nilalang. At muli, sumigaw ito, ngunit hindi ito umatras. Sa halip, hinawi nito ang liwanag gamit ang isang aninong parang kamay. At sa isang iglap, nasa harap na ito ni Mateo. Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya nakaiwas. Isang malakas na puwersa ang tumama sa kanyang dibdib. Para siyang itinulak ng hangin na may bigat ng bato. Tumalsik siya sa lupa. Napahiga. Hingal. Nahihirapang huminga. "Mateo!" sigaw ni Mang Isko mula sa malayo. Hindi niya alam kung kailan ito sumunod. Ngunit wala nang oras para lumingon. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Masakit ang kanyang katawan. Ngunit may kakaibang init na nananatili sa kanyang dibdib. Ang liwanag ay hindi nawawala. Lumapit ang nilalang
Hindi nagmamadali. Parang sigurado na sa kanyang panalo. Hindi ka pa handa, bulong nito. At hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, may narinig si Mateo. Hindi mula sa nilalang. Hindi mula sa paligid. Kundi mula sa loob niya. Isang mahinang tinig. Isang paalala. Hindi lakas ang kailangan mo, kundi paniniwala. Napapikit siya. Isang saglit. At sa loob ng dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang kabayo. Hindi bilang kasama, kundi bilang kapareha. Napamulat siya at sa pagkakataong iyon, iba na ang kanyang tingin. Humakbang siya pasulong. Sa kabila ng sakit. Sa kabila ng takot. At kung mali ka, sagot niya sa nilalang. Nagulat ito. Hindi sa lakas, kundi sa pagbabago. Muling umilaw ang marka sa leeg ng kabayo. At kasabay nito, ang liwanag sa dibdib ni Mateo ay lumakas. Hindi na ito mahina. Hindi na ito nag-aalinlangan. Humigpit ang hawak niya sa palakol. At sa unang pagkakataon, ang sandata ay nagliwanag. Sumugod siya. Hindi mabilis, ngunit direkta. At sa bawat hakbang, ang lupa ay tila tumutugon. Tinangka siyang harangin ng nilalang. Ngunit sa paglapit ni Mateo, ang liwanag ay tumama rito. At sa pagkakataong iyon, hindi ito nakaiwas. Tinamaan, direkta. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Parang may nabasag, parang may napunit. Napaatras ang nilalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Imposible! Bulong nito. Hingal si Mateo. Hindi niya alam kung paano niya nagawa. Ngunit alam niya, ito ay simula pa lamang. Sa likuran niya, ang kabayo ay lumapit. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito tagapagligtas, kundi kakampi. Ngunit bago pa sila makagalaw muli, ang nilalang ay muling tumayo. Mas madilim, mas galit, at mas mapanganib. Kung ganoon, sabi nito, matuto ka sa sakit. At sa isang iglap, ang buong paligid ay nagdilim. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa presensya nito. Nawala ang liwanag, nawala ang direksyon, at si Mateo ay naiwan sa gitna ng dilim. Ngunit sa kailaliman ng dilim na iyon, may isang bagay na nananatili. Ang liwanag sa kanyang dibdib at ang presensya ng kabayo. Ang unang sagupaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Naglaho ang mundo. Sa isang iglap, ang sinaunang gubat, ang malaking puno at maging ang anyo ng nilalang ay tila nilamon ng isang makapal na dilim. Walang hangin, walang tunog, walang direksyon. Si Mateo ay nakatayo, nag-iisa. "O, nasaan ako?" Mahina niyang bulong. Ngunit walang sumagot. Ang kanyang hininga lamang ang kanyang naririnig. At ang tibok ng kanyang puso, mabilis, mabigat, at puno ng pangamba. Sinubukan niyang kumilos. Isang hakbang, dalawa. Ngunit tila walang nagbabago. Parang ang lupa ay wala sa ilalim ng kanyang paa. Parang siya ay nakatayo sa kawalan. Hindi ito totoo, sabi niya sa sarili. Ngunit ang pakiramdam ay masyadong malinaw para maging ilusyon. Biglang
may narinig siyang boses. Mahina, malayo, ngunit pamilyar. Mateo. Napalingon siya. Ano yon? Tanong niya. Mateo. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi siya nag-iisa. Sa harap niya, may isang liwanag. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas. At mula rito, may anyong lumitaw, ang kabayo. Ngunit hindi tulad ng nakasanayan niya. Mas maliwanag, mas malinaw, at tila hindi nasasaklaw ng dilim. Lumapit ito sa kanya. Hindi nagmamadali, hindi natatakot, at sa bawat hakbang nito, ang dilim ay bahagyang umaatras. Hindi ka dapat matakot, tila sinabi nito, hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Napahinga si Mateo. Unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso. Ano ito? Tanong niya. Ngunit ang sagot ay hindi salita, kundi alaala. Biglang nagbago ang paligid. Hindi na dilim, kundi isang tanawin, isang alaala. Nakita niya ang kanyang sarili, mas bata, kasama ang kanyang ama, sa parehong gubat. Mas maliwanag, mas payapa. Mateo, tandaan mo, sabi ng kanyang ama, habang hawak ang kanyang maliit na kamay. Ang gubat ay hindi kaaway. Napatingin ang batang Mateo. Kung ganoon, bakit natatakot ang iba? Ngumiti ang kanyang ama. Dahil hindi nila naiintindihan, napapikit si Mateo. At nang muli siyang tumingin, nawala ang alaala. Bumalik ang dilim. Ngunit hindi na ito kasing bigat. Hindi ito laban ng lakas. Bulong niya. Laban ito ng pag-unawa. Sa likuran niya, may narinig siyang galaw. Mabigat, mabagal, at puno ng galit. Hindi ka makakatakas, ang boses ng nilalang. Ngunit hindi na ito malayo. Malapit na. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi siya tumakbo. Hindi siya umatras. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang dibdib. At doon, naramdaman niya ang liwanag. Hindi ito nawawala. Hindi ito natatalo ng dilim. Hindi ako nag-iisa, sabi niya. At sa sandaling iyon, lumakas ang liwanag. Hindi ito sumabog. Hindi ito sumiklab. Kundi unti-unting lumawak. Parang tubig na dahan-dahang sumasakop sa lupa. Ang dilim ay umatras. Hindi dahil pinilit, kundi dahil wala itong puwang. At sa gitna ng liwanag, lumabas ang nilalang. Mas malinaw na ngayon, mas buo. Ngunit mas mahina. Anong ginagawa mo? Galit nitong tanong. Tumingin si Mateo sa kanya. Hindi natakot. Hindi na nag-alinlangan. Hindi kita kalaban, sabi niya. Napahinto ang nilalang. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagdududa. Hindi ko alam kung sino ka, dagdag ni Mateo. Pero alam kong hindi ka ganito noon. Tahimik ang paligid. At sa loob ng liwanag, may pagbabago. Ang anyo ng nilalang ay bahagyang gumalaw. Hindi sa pag-atake, kundi sa pag-aalinlangan. Kasalanan ninyo ito, bulong nito. Ngunit ang galit ay hindi na kasing tindi. Kung ganoon, sagot ni Mateo,
Tulungan mo kami itama. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At sa gitna nito, may isang bagay na nagbago. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, may posibilidad. Ang dilim ay hindi lamang kaaway. Ito ay sugat. At ang liwanag ay hindi lamang sandata. Ito ay lunas. Ngunit bago pa tuluyang mabuo ang sandaling iyon, ang mundo ay muling umuga. Mas malakas, mas mapanganib. At mula sa kailaliman, may mas malalim na presensya ang gumalaw. Hindi ito ang nilalang nakaharap niya. Mas matanda, mas malakas, at mas handang sirain ang lahat. Napatingin si Mateo sa ibaba, at sa pagkakataong iyon, naintindihan niya ang kanilang kalaban ay hindi pa lumilitaw. At ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Ang lupa ay muling umuga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tulad ng naunang pagyanig. Mas malalim, mas mabigat. Parang may isang napakalaking nilalang na dahan-dahang bumabangon mula sa kailaliman ng mundo. Ang liwanag na bumabalot kay Mateo ay bahagyang kumupas. Hindi dahil nawawala ito, kundi dahil may mas malakas na presensya ang pumapasok. Hindi siya ang tunay na kalaban. Bulong ni Mateo. Sa harap niya, ang nilalang na kanina ay puno ng galit, ay nanatiling nakatayo. Ngunit ngayon ay tila nahihirapan din. Parang nararamdaman nito ang parehong takot. Darating na siya. Sabi nito, mabigat ang boses. Hindi na galit, kundi puno ng pangamba. Biglang, nagbitak ang lupa. Hindi maliit na bitak, kundi isang malawak na lamat na unti-unting bumuka sa ilalim ng sinaunang puno. Ang mga ugat nito ay nagsimulang umangat, parang sinusubukang pigilan ang kung anumang lumalabas. Ngunit hindi sapat. Mula sa kailaliman, may lumabas na liwanag, ngunit hindi ito tulad ng liwanag ng kabayo. Ito ay madilim. Parang liwanag na nilamon ng anino. Napaatras si Mateo, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng presensya. Hindi niya kailangang makita ng buo ang nilalang para maintindihan. Ito ang pinagmulan. Unti-unting lumitaw ang anyo nito. Mas malaki kaysa sa lahat ng nakita niya. Ang katawan nito ay tila gawa sa pinaghalong anino at bato, at ang bawat galaw nito ay nagpapabigat sa hangin. Wala itong malinaw na mukha, ngunit ang presensya nito ay sapat upang maramdaman ang galit, ang gutom, at ang layuning sirain ang lahat. Matagal akong naghintay. Ang boses nito ay hindi lamang narinig. Ito ay naramdaman sa lupa, sa hangin, sa mismong loob ng katawan ni Mateo. Napahigpit si Mateo sa kanyang palakot. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi sapat ang lakas. Sa tabi niya, ang kabayo ay muling nagliwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Ngunit kahit ganoon, may bahagyang pag-aalinlangan. Hindi pa siya handa, bulong ng unang nilalang. Ngunit hindi malinaw kung kanino ito nagsasalita. Kay Mateo? O sa sarili nito? Wala na kayong pagpipilian. Unti-unting lumapit ang bagong nilalang. At sa bawat hakbang, ang lupa ay tila nalulunod. Ang mga ugat ng puno ay napuputol.
Ang hangin ay nawawala. Kung hindi ngayon, sabi ni Mateo, humihinga ng malalim. Kailan pa? Tumingin siya sa kabayo. At sa sandaling iyon, wala nang alinlangan. Hindi ito laban na kaya niyang iwasan. Hindi ito laban na pwede niyang ipasa sa iba. Ikaw ang bantay, sabi niya sa kabayo. Pero hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Lumapit siya at muling inilagay ang kanyang kamay sa leeg nito. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag. Hindi ito tulad ng mga nauna. Mas malakas, mas malinaw, at mas buo. Ang liwanag mula sa kabayo at ang liwanag mula kay Mateo ay nagsama sa loob ng sandaling iyon. Nawala ang hangganan. Hindi na malinaw kung saan nagtatapos ang isa at nagsisimula ang isa pa. At sa gitna ng pagsasanib na iyon, may isang bagong anyo ang nabuo. Hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop, kundi isang tagapagbantay. Napahinto ang malaking nilalang. Sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan. Hindi maaari, bulong nito. Dahan-dahang humakbang si Mateo, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa bawat galaw niya, may lakas, may liwanag, may layunin. Hindi ka dapat nakalaya, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito pakiusap, hindi na ito tanong, kundi isang hatol. Sumugod ang nilalang, at kasabay nito, sumugod si Mateo. Ang banggaan ay hindi lamang pisikal. Ito ay parang pagtagpo ng dalawang mundo, liwanag at dilim, paglikha at pagkawasak, pag-asa at kawalan. Sumabog ang enerhiya. Ang gubat ay umuga. Ang puno ay nagliwanag at ang buong paligid ay tila nagising. Sa gitna ng labanan, may isang katotohanan na malinaw. Hindi ito ang wakas, kundi simula pa lamang ng tunay na laban. At sa kailaliman ng kagubatan, ang balanse ay muling sinusubok. Si Mateo, ang magtotroso, ay hindi na lamang tagamasid. Siya na ngayon ang tagapagbantay, tahimik ang kagubatan. Hindi na ito ang nakakatakot na katahimikan na puno ng anino at pangamba. Ito ay isang payapang katahimikan, parang isang mahabang gabi na sa wakas ay nagbigay daan sa liwanag ng umaga. Ang sinaunang puno ay muli ng matatag. Ang mga ugat nito ay nakabalik sa lupa at ang mga marka sa katawan nito ay hindi na kumikislap ng babala, kundi ng katahimikan. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Mateo. Hindi na siya ang parehong tao. Ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi maipaliwanag. Parang may mga alaala siyang hindi lamang kanya, kundi ng mismong kagubatan. Ngunit sa kabila ng lahat, nandoon pa rin siya, si Mateo. Isang simpleng magtotroso. Unti-unti siyang napaupo sa paanan ng puno. Napahawak sa lupa. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, napangiti siya. Tapos na, bulong niya. Hindi ito sigurado. Hindi ito malakas. Ngunit ito ay totoo. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kabayo. Ngunit hindi na ito nagliliwanag tulad ng dati. Ang balahibo nito ay muli nang naging payak. Ang marka sa leeg nito ay halos hindi na makita. At ang presensya nito
ay hindi na mabigat, kundi tahimik. Pwede ka nang umalis, sabi ni Mateo. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Ngunit naramdaman niya, ito ang tama. Tumingin ang kabayo sa kanya. Matagal, tahimik. At sa sandaling iyon, may isang pakiramdam na dumaan sa pagitan nila. Hindi salita, hindi pangako, kundi pasasalamat. Dahan-dahan itong lumapit. At bahagyang idinikit ang ulo sa kanyang balikat. Tulad ng unang gabi, napapikit si Mateo at sa kanyang isip may isang huling imahe, ang kagubatan, buhay, malaya, at ang kabayo tumatakbo sa gitna nito. Nang muli siyang dumilat, wala na ito, tahimik, walang bakas, parang panaginip na naglaho sa umaga. Ngunit alam ni Mateo, totoo ito. Lahat ng nangyari, lahat ng nakita niya, lahat ng naramdaman niya. Tumayo siya, dahan-dahan, at hinarap ang daan pabalik sa baryo. Habang naglalakad siya palabas ng kagubatan, napansin niya ang mga pagbabago. May mga ibon na muling umaawit. Ang hangin ay hindi na mabigat at ang liwanag ng araw ay mas malinaw. Pagdating niya sa baryo, may mga taong naghihintay, si Mang Isko at ang ilan pang matatanda. Tapos na ba? Tanong ng matanda. Tumingin si Mateo sa kagubatan. Sandali. Pagkatapos ay tumango. Sa ngayon, sagot niya. Hindi na sila nagtanong pa. Hindi na nila kailangan. Sa mga mata ni Mateo, nakita na nila ang sagot. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Si Mateo ay muling nagtrabaho bilang magtotroso. Parehong palakol, parehong gubat, ngunit hindi na parehong pananaw. Hindi na siya basta pumuputol ng kahoy, kundi nakikinig, nagmamasid at gumagalang. At paminsan-minsan, sa mga oras na tahimik ang lahat, may naririnig siya, isang mahinang yabag, isang banayad na huni. At kapag lumilingon siya, wala siyang nakikita. Ngunit napapangiti siya dahil alam niya, hindi siya nag-iisa. Sa kailaliman ng kagubatan, may isang bantay na patuloy na nagbabantay. Hindi na sugatan. Hindi na nag-iisa. At sa puso ng isang simpleng magtotroso, may isang liwanag na hindi na kailanman mawawala. Wakas.